Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Ako nga pala si Philo Teo, pero Teo na lang ang itawag niyo sa akin. 33 years old na ako pero itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako ay 27 years old pa lamang. 6 na taon na ang nakalilipas pero sariwang-sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat ng mga pangyayari. Nararamdaman ko pa rin ang lahat ng sakit, saya at pagmamahal na naibuhos ko sa ngalan ng pag-ibig. Popoy at Bea, hayaan niyong ipakilala ko muna sa inyo si Tin, my one great love. Nabuo ang love story namin noong nasa kolehiyo pa lamang kami. Nagsimula ang lahat sa tuksuhan ng barkada hanggang sa nauwi na nga sa totohanan. Sobrang mahal namin ni Tin ang isa't isa. Nagkakasundo kami sa halos lahat ng bagay. Sa napakaraming pangyayari na nagdaan sa buhay namin ni Tin, ay magkasama kaming dalawa. Sa halos lahat ng selebrasyon, sa halos lahat ng pagsubok, ay hindi kami mapaghihiwalay. Si Tin na yata ang babaeng pinangarap ko na makasama habang buhay. Pareho kaming nangarap na tumanda na magkasama. Pero katulad ng ibang love stories, nagkaroon din kami ng ending. Pre, ano na? Kaya ba today? Ang tagal mo naman dyan eh. Ito na nga, masyado ka naman nagmamadali. Pasensya man ang tropa natin, tol. Gutom na eh. Halata nga. Oh, yan na yung request mong instant noodles, Boss Amo. Akin na nga yung remote. Oh, ito pala magandang palabas eh. Wow, di mo naman sinabi, mahilig ka na rin pala manood ng K-drama eh. Hindi, magaling kasi talaga umati yung aktor na yan. Lodi kaya yan. Lo, dati naman hindi ka mahilig sa mga ganyan ah. Puro anime ka nga lang dati eh. Ganun talaga. Nagbabago ang tao. Sus! Ang sabihin mo, natuto ka manood ng mga ganyan nung kayo panitin. Kaya ayan tuloy. Minana mo na sa kanya yung pagiging mahilig sa K-drama. O ano ngayon? Masama? Hindi ka ba nakokornihan, tol? Anong corny doon? Naku, sinasabi ko sa inyo. Kapag naumpisahan nyo na rin manood ng mga ganito, maa-addict na rin kayo. Ang gaganda kaya ng mga palabas nila. We, nagagandahan ka sa mga palabas? O baka naman namimiss mo lang yung mga ginagawa niyo dati ni Timmy? Yun pala ang rason eh. Tigil-tigilan nyo nga ako. Pero pre, mahal mo pa. Sure yan, si Teo pa. Grabe ma-inlove yan, Boss Teo, mapagmahal. Lakas din ang trip nyo no? Ano, mag-uungkatan ba tayo dito ng pass? Ba't di mo masagot yung tanong namin? Ang simple-simple lang ng sagot eh. Oo, hindi lang eh. 4 months na kaming break ni Tin. Kung ano man yung meron kami dati na yun, gets nyo? Past is past. Pero tol, sayang kasi kayo eh. Lagi na bagay kaya kayo. Tsaka, ang tagal nyo rin magkarelasyon, 6 years. Akala talaga namin kayo na magkakatuluyan eh. Wala eh. Paano gagawin? Pero aminin mo, tol, namimiss mo, no? Ewan ko. Siguro. Siguro naman. Kahit gaano na kayo katagal na hiwalay ng tao, kung minahal mo, mamimiss mo pa rin, di ba? Sa bagay. Kaso paano yan? Balita ko, minanliligaw na raw kay Tin ah. Di hayaan mo siya. Kung saan siya sasayo, di suportahan na lang natin. Okay lang yan, tol. Nandito kami para damayan ka anytime, anywhere. Damayan pinagsasasabi mo dyan. Hindi naman ako broken-hearted ah. Kayo lang naman tong ungkat ng nakaraan. Sus, kahit di mo aminin, alam namin kahit papano, nanghihinayang ka pa rin kay Tin. Kilala ka namin, no?
Lodi ka kaya pagdating sa pag-ibig. Naks! At saka tol, huwag kang mag-alala. For sure makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Ang babait nyo ah. Kayo ba talaga yan? Wow, hindi na kayo yung tropang kilala ko. Eh di ba nga sabi mo nagbabago ang tao? Nag-chat na yata yung misis mo ah. Pinapawi ka na? Wait, tignan ko lang ah. Si paring Kiko pala. Yung kumpare mong taga-kabilang barangay, ano sabi? Hindi, nag-aaya ng laro bukas. Basketball? Oo daw eh. Tara, game. Tagal ko na rin hindi nakapagpapawis eh. O sige, replyan ko lang to saglit ha. Yun. Ano tol? Ready na kayo? Oo naman, kami pa ba? Kating-kating na nga kami maglaro eh. Yan ba yung mga kalaban natin? Malalakas ba yan? Sabi. Yan ang gusto ko, yung challenging. Go, Oliver! Tambakan niyo ang kalaban! Teka, si Cyril ba yun? Oo, kasama pa si Tin. Baka ipag-cheer tayo. Ano yung pag-cheer tayo? Yung kalaban ba mo ang pag-cheer nila? Galingan niyo! Goro naman. Eh nandun yung manliligaw ni Tin eh. Uy, sino dyan? Yun o, yung katabi ni paring Kiko. Payat ah. Ano nagustuhan ni Tin dyan? Mabait daw eh. Tsaka siya yung may-ari ng water refilling station sa may palengke. Kaya. O basta pare ha, bantay-bantayan mo tong si Teo ha. Eh baka mamaya bigla na lang manapak ng kalaban yan eh. Mga sira. Hindi naman ako ganun, no? Go, Oliver! Tambakan niyo ang kalaban! Gara pala na ugali nitong si Tin eh. Todo cheers sa kalaban tapos sa atin wala. Ano yun? Hayaan nyo na. Galingan na lang natin sa laro. Let's go! Nice game mga Brad. Woo! Congrats! Ang lakas nyo pala maglaro eh. Katsamba lang siguro. Saka mahusay yung mga taga-cheer namin eh. Para yun lang, pinagyayabang pa. O paano? Next time na lang ulit. Salamat sa magandang game ha. Sige, ingat. Kala mo sinong kunwaring mabait? Oh, Teo. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan itsura mo? Patrick yata kasi natalo tayo. Ayos lang yan, tol. Bawi na lang tayo next time. Nakakasama kasi ng loob eh. Ang iingay ng mga taga-cheer nila. Nahirapan tuloy ako mag-concentrate sa laro. Oh my God! Ang galing-galing talaga nilang maglaro ng basketball. Sinabi mo pa. Pero in fairness, ang intense ng laban ha. Sila Tin yun ah. Pero panalo pa rin sila, Oliver. Iba talaga yung suitor mo, friend. May ibubuga. Dapat lang, no? Sa sobrang lakas natin mag-cheer, ewan ko na lang kung hindi sila ganamang maglaro. Hoy, Celestine! Teo, anong binabalak mo? Uy, Teo! Nice game ah. Ang ganda ng pinakita nyo. Wag mo akong nice game. Dahil sa inyo kaya kami natalo. O teka, masyado naman yatang mainit yung ulo mo. Anong hindi iinit ulo ko ang ingay-ingay nyo? Di tuloy ako makapag-focus sa game. Wow, kasalanan pala namin ngayon maging maingay kapag nag-cheer. Anong gusto mo, mag-cheer kami ng pabulong? Eh, bakit ka nag-cheer? Ano ka, high school? O bakit? High school lang ba pwede mag-cheer? Hindi. O, hindi naman pala. Ano ba kinakagalit mo dyan? Eh nakakasama kasi kayo ng loob eh. Kung makapag-cheer kayo sa kalaban, parang hindi nyo kami tropa. Eh, ang babaw naman pala nung kinabad trip mo eh. Sa susunod kasi, maghanap kayo ng mag-cheer sa inyo. Talaga, makakahanap din ako ng papalit sa'yo. Ano? Wait lang ha. Mukhang mas mainit pa yung awayan nyo kaysa sa game kanina eh. Pwedeng chill lang tayo ng konti. Isa ka pa, Cyril. Kung kumampi ka sa kabilang team, parang hindi nyo kami tropa. Abay, ang sarap naman pala talagang sungal-ngali ng bunganga mo eh, no?
Eh ano ngayon kung mag-cheer kami sa kabila? Pakialam mo ba? Pagmamayari mo ba yung ngalangalan namin para diktahan kami kung sino yung gusto namin ipag-cheer? Oops, wait lang. Tama na yung away. Pagpasensyahan nyo na to si Teo. Ngayon lang kasi ulit nakapaglaro Parang bata, ang simple-simpleng bagay iniiyakan. Ano ka mo? Uy, tama na kasi pare. Pagsabihan nyo yung tropa nyo, ha? Ewan ko kung yamot lang dahil natalo o dahil may iba nang ipinag-cheer si Tin eh. Hindi maka-move on? Ako? Hindi makamove on? Ulul! Baka yung best friend mo ang di makamove on kaya pinapamukha sa akin na may iba na siyang manliligaw. Para kunwari, masaya siya. Alam ko na yung mga ganyang galawan. Teo, ano ba? Tama na kasi. Ay, tara na nga. Sayang lang yung oras natin makipag-away sa makitid ang utak. Umuwi na lang tayo. Mabuti pa nga. Bye-bye, losers! Popoy at Bea, hindi ko pala nasabi sa inyo, Tin is a very matured woman pero minsan may pagka-childish talaga siya. Kung makipag-away siya, akala mo batang inagawan ng candy. Pero madali din naman siyang suyuin. Konting alok mo lang ng paborito niyang pagkain, mawawala na ang pagtatampo niya. At yun ang isa sa sobrang nakaka-inlove kay Tin. Yung kakayahan niya na magpatawad. Yung tipong kahit ang dami mong nagawang kasalanan sa kanya ay pilit niyang aalalahanin yung mga mabubuti mo namang nagawa. At kahit na hiwalay na nga kami ni Tin, ay hindi pa rin nawawala yung ganong ugali niya. Kahit na hindi naging maganda ang hiwalayan namin, Popoy at Bea, ay sinubukan niyang ituring ako na parang ordinaryong tropa pa rin. Nakakasama sa saya, sa kulitan at pati na rin sa mga maliliit na awayan. Sige na nga Popoy at Bea, aaminin ko na sa inyo at sa lahat ng mga kamorkada nakikinig, in love pa rin ako sa ex ko. Hindi naman siguro ganun kadaling nabubura yung pagmamahal na inipon at inalagaan natin sa matagal na panahon, hindi ba? Nagpapanggap ako na okay lang ako. Pinipilit kong ipakita na nakalimutan ko na ang lahat ng pinagsamahan namin, pero sa totoo lang, sa loob-loob ko, ay mahal na mahal ko pa rin si Tin. Gusto kong ako pa rin ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa pagtanda namin. Gusto kong siya pa rin ang kasama ko sa pagbuo ng masayang pamilya. Pero bilang respeto sa naging desisyon namin na maghiwalay, ay pinilit kong maging masaya para sa bago niyang buhay. At ako naman, ay aabante na rin sa sarili kong buhay nang wala siya. Nang wala ang babaeng naging mundo ko sa loob ng 6 na taon. Uy, tawag. Ay, si Sheena pala. Hello, Sheena? Hello, Tio? Anong oras ka pupunta? Nagbibihis na ako. Papunta na rin ako. Ayun, nice. One favor? Sige, ano yun? Pwede mo bang daanan si Tia? Ha? Bakit? Nasa work pa raw kasi yung maniligaw niya, kaya hindi siya mayahatid. Sus, matanda na yung si Tin. Kaya niya nang pumunta sa inyo ng mag-isa. Sige na, please. Para naman hindi na siya maglakad. Mahawa ka naman dun sa bangko. Ay, nako. Alam ko na yung ginagawa nyo. Pinaglalapit nyo lang kami sa isa't isa eh. Uy, hindi ito naman. Makikisuyo lang eh. Han, si Teo ba yung kausap mo? Oo, Han eh. Pinapakiusapan ko kung pwede niyang daanan si Tia. Akin na, ako sabi ko. Hello, Tol. Naku po, ito pa isang sulsul. Ano, gusto mo ba o hindi? Tinutulungan ka na nga namin mapalapit kay Tin eh. Kahit naman sabihin kong ayaw ko, pagpipilitan nyo pa rin yung gusto nyo eh. Kaya oo na lang. Yan, ganyan dapat. Sige, kita-kits to na. Okay?
dahan-dahan sa pagbaba. Kaya ko ng sarili ko. Sungit. Andito na kami. Yun. Akala ko matatagalan pa tayo eh. Hindi pa ba matagal yon? Bagal ko nang magpatakbo eh. Alam mo na. Hi, Tin. Hi. Nasaan yung batang may birthday? Andyan lang yun. Teka, tawagin ka. Kurt. Nandito na ninong Teo mo. Hi po, Ninong Tio. Hi, Ninang Tin. Happy birthday. Happy birthday, Kurt. Ito nga pala yung gift ko sa'yo. Oh. Ako din, may dalang gift. Ito. Wow, thank you po, Ninong, Ninang. Anak. Ano kasi, ang totoo, hindi mo talaga ninang si Ninang Tin. Po, bakit po sabi nyo dati Ninang ko siya? Noon yun, anak. Pero iba na kasi yung sitwasyon ngayon eh. Si Ninong Tio po, Ninong ko pa rin po ba siya? Oo naman. Ang totoo niyan. Kaya mo lang naging ninang si Ninang Tin kasi, Okay lang, Mac. Baka hindi pa maintindihan ng bata. Hayaan na muna natin siyang tawagin akong Ninang. sure ka? Oo naman, at saka napapalapit na rin naman ako sa kanya eh. O sige. Hi, Kurt. Nasaan ang mommy mo? Nasa kitchen po, nagluluto ng food. Gusto nyo samahan ko po kayo sa kanya? O sige. Alam niyo po, Ninang, marunong na po ako magbasa. Talaga? Opo, kasi tinuruan ako ni Mami. O sige na nga, mamaya ipakita mo sa akin ha. Okay po. Ito talagang si Tino. Ang hilig-hilig sa bata. Oo nga eh. Mas close pa nga si Kurt sa kanya kaysa sa'yo eh. Samantalang ikaw yung ninong. Ikaw kasi pare. Hindi mo pa binibigyan ng anak eh. Pambihira. Ano yun, anak muna bago kasal? O bakit? Ganun naman kami ni Sheena, di ba? Pero tingnan mo naman. Masaya naman kami mag-iina ngayon. Kung binigyan ko ng anak yan si Tin, di broken family na kami ngayon. Hirap yung pare. Kaya lang naman kayo naghiwalay kasi ayaw mo pang maging tatay, di ba? Hindi lang yon pre. Marami pang ibang dahilan. O bakit? Sila na ba nung Oliver? Hindi pa yata. Yata? Ano, hindi mo tinanong? Ba't ko tatanungin? Hindi nga kami nag-uusap. Magkaangkas kayong pumunta dito, hindi man lang kayo nag-usap. Hindi. Tahimik lang buong biyahe. Ganun? Pero palagay mo, sila na? Hindi pa yan. Kilala ko yang si Tin. Pag may jowa yan, ayaw niyang nahihiwalay sa jowa niya. Ligawan mo kaya ulit. Huh? Sabi ko, ligawan mo ulit. Baliw. Ba't ko liligawan? Parang hindi niya naman kasi gusto yung Oliver eh. Kung hindi niya gusto yon, papatigilin niya sa panliligaw yon. Masaya na sila. Maging masaya na lang din tayo para sa kanila. Okay. Sabi mo eh. Teka, nasan pala sila, Sunny? Ay, nandun sa likod bahay. Tara, punta natin. Tara. Salamat ulit sa pagpunta nyo, ha? Walang anuman. Paano, mauna na kami? Oy, pre, ingat kayo ha. Ingatan mo tong puso ni Tin, ha? Huh? I mean, ingatan mo yung pag-angkas sa kanya. Hindi. Susunduin ako ni Oliver. Tin, kay Tio ka na lang sumabay para naman... Sheena? Alam ko yung ginagawa nyo. And please lang, itigil nyo na. Ha? Wala naman kami... Aminin nyo man o hindi, alam kong gumagawa kayo ng paraan para paglapitin kami ulit ni Teo. Pero ako na mismo yung nagsasabi, walang patutunguhan tong ginagawa nyo. Tin. May iba nang nagbibigay ng halaga sa akin. At malapit ko na siyang sagutin. Kaya malabo yung gusto nyo magkabalikan pa kami ni Teo, okay? Sana, irespeto nyo na lang kung ano yung mga desisyon namin. May kanya-kanya na kaming buhay. At hindi kami makakaabante kung pilit nyo pa rin kaming pinagtutulakan sa isa't isa. Okay. Sorry. Akala kasi namin pwede pang... Alam mo na. Salamat sa concern ninyo. Pero sana ito na yung huling beses na pag-uusapan natin to.
Sheena, Sonny, Mac, pati na rin ikaw, Teo. Mahalaga sa akin yung barkadahan natin. Pero sana matuto lang din tayong tanggapin na hindi lahat ng bagay babalik sa nakasanayan natin. Ay, sige na. Maglalakad na ako hanggang kanto. Doon ko na lang sasalubungin si Oliver. Ingat kayong lahat. Popoy at Bea, siguro naman lahat kayo ay sasang-ayon sa akin na hindi madaling kalimutan ang pinagsamahan nyo ng taong minahal mo sa mahabang panahon. Sinubukan ko kahit gaano kahirap. Sinikap kong iwasan siya para hindi na siya sumagi pa sa isip ko. Pero sa tuwing sasapit ang gabi at mag-isa na lamang ako, ay si Tin pa rin ang naaalala ko. Pinilit kong maging abala sa ibang bagay, sa ibang tao. Pero kapag ka oras na para magpahinga, kapag ka payapa na ang utak ko, doon babalik ang mga alaala naming dalawa. Ang mas nagpapalala pa ng sitwasyon ay yung mga taong naging parte rin ng buhay namin. Pinipilit nilang ayusin pa rin yung nasira naming relasyon ni Tin. Gusto nilang maging kami pa rin hanggang sa dulo. Hindi naging maganda ang dating noon para kay Tin. Kaya sumabog na lamang siya isang araw. Ang sakit, Popoy at Bea. Ang sakit na marinig mismo mula kay Tin yung katotohanan na wala nang patutunguhan pa yung mga tuksuhan. Na wala na kaming pag-asang magkabalikan. Masakit marinig na may iba nang nagbibigay sa kanya ng pagpapahalaga. Parang dinudurog ang puso ko ng paulit-ulit. Pero alam nyo kung ano ang mas masakit? Yun ay yung makitang siya mismo ay nahihirapan na rin sa sitwasyon. Alam kong kahit papaano naman ay may natitira pa rin siyang pagmamahal para sa akin. Kaya nga naapektuhan pa rin siya . Kaya nga nasasaktan pa rin. At para matuldukan na talaga ang lahat, ay matagal akong hindi nagpakita sa kanya. Hindi ako nakibalita. Hindi ako nangumusta. Hindi ganoon kadali yun, pero yun ang alam kong paraan para matulungan ko si Tin at para matulungan ko rin ang sarili ko na tuluyan na ring makalimot. O yan, pwede na to, Mare. Hindi na siguro liliparin ng hangin yan. Ay, sa wakas. Mapapanatag na yung loob ko. Salamat, Tio, ha? Wala yun. Kung kailan kasi may parating na bagyo, saka pa na destino sa ibang lugar yung kumpare mo. Huwag kayong mag-alala. Kapag hindi na masyado malakas yung bagyo, susubukan kong dumaan-daan dito para i-check kayo ni Kurt. Salamat ulit. Nga pala. Nakakapag-usap pa ba kayo ni Tin? Nako, mula nung birthday ni Kurt, hindi na ako nagtangkang kausapin siya. Narinig mo naman yung mga sinabi niya, di ba? Masaya na daw siya. Kaya ayoko na lang din makagulo. Ah, okay. O sige na, mauna na ako. Kapag may kailangan kayo, text ka lang sa akin, ha? Tio, kachat ko kasi kanina si Tin. O tapos? Mag-isa lang kasi siya sa bahay nila. Yung mga magulang niya kasi umuwi ng probinsya. Nag-aalala ako para sa kanya. Sheena, malaki na yan si Tin. Kung kailangan niya ng tulong, alam naman niya kung kanino siya lalapit. Hindi mo ba siya pwedeng puntahan? Kahit saglit lang. Ha? Bakit ko siya pupuntahan? Huwag na, makakagulo lang ako sa kanya. At saka baka mamaya malaman pa nung Oliver na pinuntahan ko siya, magkasira pa silang dalawa. Kahit pinatigil na niya sa panliligaw si Oliver? Ano ka mo? Sabi niya. Pinatigil niya sa panliligaw si Oliver? Oo. Bakit daw? Hindi ko na tinanong Pero Tio, pwede mo ba siyang daanan? Kamustahin mo man lang kung okay siya. Titignan ko. Sige,
Basta balitaan mo ko ha. Oo. Ano na ako? Ingat. Grabe, palakas na ng palakas ang bagyo ah. Ano ba? Puntahan ko ba si Tin? Puntahan ko na kaya? Wag na. Kaya na niya sarili niya. Baka mamaya magalit lang yun. Kaya lang, baka kung anong mangyari sa kanya. Bahala siya. Hindi naman siya humingi ng tulong. Pero pag may nangyaring di maganda, konsensya ko pa. Bahala na nga. Susugurin ko na tong ulan. Tin, ano ginagawa mo? Ba't ka nandito sa labas? Teo, bakit ka ba nandito? Ano kasi? Gusto ko lang sanang i-check kung okay ka. Sabi kasi ni Sheena, wala ka raw kasama dito. Eto, sinusubukan kong tapalan tong bubong namin sa kusina. Kanina pa nga ako dito eh. Ako, delikado yan. Malakas na yung bagyo, baka mamaya kung mapano ka. Wala naman akong choice eh. O sige, ako na dyan. Pumasok ka na sa loob. Ha? Paano ka? Kaya ko ng sarili ko. Sige na. Okay. Teo, ito na lang isahod mo dyan sa tumutulong bubong. Sige. Ang hirap pala pag wala sila, Papa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina. Akala ko kung ano nang mangyayari sa akin eh. Ikaw kasi, hindi ka man lang nagsabi na kailangan mo ng tulong. Hindi ko rin naman kasi alam na ganito kalala yung bagyo. Kahit na, sana nagsabi ka pa rin. Naisip ko kasi paano kung sungitan mo lang ako. Ikaw lang naman masungit sa ating dalawa eh. Pero thank you ha. Kahit hindi ako humingi ng tulong sa'yo, pumunta ka pa rin para i-check kung okay ako. Hindi naman kita matitiis eh. Buti na lang, kahit papano may konting pag-aalala ka pa rin sa akin kahit wala na tayo. Alam mo, Tin, yung pag-aalala para sa taong naging parte ng buhay natin, hindi naman mawawala yun eh. Kahit na nagkalayo kayo ng landas, basta nagkaroon siya ng malaking papel sa kung sino ka ngayon, palagi pa rin siyang magkakaroon ng puwang sa puso mo. Kahit na hindi mo na siya mahal? Malabo yun. Malabo ang alin? Yung hindi mo na siya mahal. Anong ibig mong sabihin? Tin, hindi basta-basta nawawala ang pagmamahal. Palaging may maiiwan at maiiwan na pagmamahal sa puso natin. Lalo na para sa taong nakasama natin ng matagal na panahon. Teo? Siguro nakakalimutan lang natin pansamantala. Natatabunan lang ng ibang alalahanin. Pero sa oras na sumagi ulit sa isip natin yung tao, ipapaalala sa atin nito, ng puso natin, kung gaano natin sila minahal. Na nandyan pa rin yung pagmamahal na yun. Ibig mong sabihin? Pahinga ka na.
Baka napagod ka kanina sa labas. Ikaw, paano ka uuwi? Dito lang ako. Babantayan kita. Pero, Sige na, wag mo na akong kontrahin. Gusto kong gawin to. Gusto kong maging protection mo. Kahit ngayong gabi lang. Teo, Tin, okay ka lang? Ang higpit ng yakap mo ah. thank you, Teo, Thank you talaga. You're welcome, Tin. Basta ikaw. Sige na, matulog ka na. Nandito na ako. Safe ka na. Good night, Tin. Oh, humigop ka muna ng sabaw para mainitan yung sikmura mo. Yun, salamat. Ay, dapat nga ako yung magpasalamat sa iyo eh. Kung hindi ka dumating, malamang nagmukha ng resort tong bahay namin. Basta next time, alam mo na, kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Huwag kang mahihiya. Darating naman ako eh. Bakit? Kasi nag-aalala ka sa akin? Ha? Sabi mo kagabi, di ba? Sabi mo yung pag-aalala para sa taong minahal natin, hindi mawawala. Oo, Pati yung pagmamahal? parang ganun na nga. Kaya pala. Ha? Anong kaya pala? Kaya pala kahit anong pilit kong palitan ng galit yung pagmamahal ko sa'yo, ayaw talagang mawala. Tin, Kahit pinipilit kong kumbinsihin yung sarili ko na naka-move on na ako, wala pa rin. Kahit magpapasok ako ng ibang tao sa buhay ko, kapag hindi ko siya kasama, ikaw at ikaw pa rin yung sasagi sa isip ko. Ano, wala ka bang sasabihin? wala eh. Na-speechless ako eh. Pareho pala tayo, Tin. Kapag kausap ko yung tropa, sinasabi ko naka-move on na ako. Sinasabi ko, masaya ka na sa iba, kaya masaya na rin ako. Pero ang totoo, ikaw pa rin eh. Hindi ko naman susugurin yung bagyo kung wala lang tong nararamdaman ko. Teo, Tin, mahal pa rin kita. Bakit ba kasi natin pinapahirapan yung mga sarili natin? Bakit ba tayo nagpapanggap na okay tayo kahit wala yung isa? Kung ang totoo naman, gusto nating bumalik tayo sa dati. Tin, I love you. I still love you. I love you too, Teo. Mahal pa rin kita. Sa aking pagbabalik muli sa'yo, ako'y nananabik. Kaya't pangako, di na mapapago. Sa aking pagbabalik muli sa'yo. Popoy at Bea, gaya nga nung sinabi ko, ganoon pa rin si Tin. Napakadaling magpatawad. Magagalit lamang saglit pero madali niyang nakakalimutan yung mga dahilan ng galit niya.
Doon mo masusukat yung kakayahan ng tao na magmahal. Yung tipong kahit na nag-uumapaw na siya sa mga dahilan para kamuhian ng isang tao, ay nakakahanap pa rin siya ng puwang sa puso niya para sa kapatawaran. Yun ang minahal ko kay Tin. Yun ang minahal ko ulit sa kanya. Oo, Popoy at Bea, sa haba ng pagpapakipot sa kabila ng iwasan at mga bangayan, nagkabalikan pa rin kami ni Tin. Dinala pa rin kami ng tadhana sa isa't isa. Hindi pa rin kami binigo ng mga nararamdaman namin. Nagpapakahirap kami, nakalimutan ang lahat ng pinagsamahan namin, hindi naman pala yun ang solusyon. Dahil ang totoo ay mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. At hanggat nananatiling malakas ang pagmamahal na yun, ay hinding-hindi kami mananalo. Sa huli, love still wins. Bumalik kami sa dati na parang wala nangyari. Napuno ulit kami ng pagmamahal. Napuno ulit kami ng mga pangarap. At sa pagkakataon na ito, alam kong sigurado na kami. Pag-ibig pa rin talaga ang magwawagi. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Come back. Popoy at Bea, nagsimula kami ni Tin ng panibagong buhay namin ng magkasama. Sobrang saya naming dalawa noon. Sa wakas, hindi na namin kailangan dayain pa ang mga sarili naming nararamdaman. Ang kailangan lang pala namin ay magpakatotoo. Ibinahagi namin sa mga kaibigan namin ang magandang balita at gaya nga ng inaasahan ay nagdiwang ang lahat. Nagbunga yung mga ginawa nilang panunukso. Parang dati lang kung papaano nagsimula ang love story namin. Sa mga tukso at kantsawan. Ang sarap sa pakiramdam na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ni Tin, matapos ang lahat ng mga lungkot, galit, iyak, sakit at awayan, ay kami pa rin pala ang nakalaan para sa isa't isa. Popoy at Bea, ilang buwan lang pagkatapos naming magkabalikan ni Tin, ay nagpasya na kaming mag-live-in. Gaya ulit ng dati, magkasama kami sa isang bubong. Nag-uumpisa mga araw namin ng magkasama at sa pagsapit ng gabi ay katabi pa rin namin ang isa't isa. Yun lang naman ang gusto ko, ang gugulin ang oras ko kasama ang taong pinakamamahal ko. Kung pwede nga lang, sana ganito na lang kami kasaya habang buhay. Pero hindi ganun kadali. Kahit ang pinakamatibay at masayang pagsasama ay dinadalaw din ng matitinding mga pagsubok. Pare, ikaw na muna umata. Kailangan ko pa mag-heal eh. Sige. Love, tigil mo muna yan. Wait lang, love. Itigil mo muna yan, sabi. Teo, ano ba? Wait lang kasi, naglalaro kami oh. Alam ko hindi ako bulag. Alam mo naman pala eh. Mag-usap nga kasi muna tayo. Ano ba kasi pag-uusapan natin? Di ba pwede mamaya na? Teo, isa. Kakausapin mo ko o iiwan kitang mag-isa dito sa bahay. Pare, out muna ako ah. Ha? Bakit? Red alert. Ako yari. O sige, chat ka na lang pag okay ka na. Copy. Siguraduhin mo lang na importante yung sasabihin mo ah. So nagkaka-chat pa kayo ng Trina? Ha? Oo. Paano mo nalaman? Nakilogin ka sa laptop ko kagabi. Nakalimutan mo na? Ay, bad trip. Oo nga pala. In fairness, sweet pa rin siya sa'yo, ha? Hindi, ganun lang talaga siya. Huwag mo na lang pansinin. Huwag pansinin? Todo landi sa'yo tapos hindi ko papansinin. Eh ano naman? Hindi ko naman pinapatulan, di ba? Nakita mo naman, friendly convo lang yun. Teo, akala ko okay na. Okay naman ah. Ikaw lang naman yung OA mag-react.
Hindi to okay. Walang okay sa ginagawa nyo. At mas lalong wag na wag mo kong tatawaging OA. Ano ba kasing hindi okay dun? May nakita ka bang masama sa convo namin? Wala naman, di ba? Buisit naman. Buisit naman, Teo. Ito din yung pinag-awayan natin dati. Hanggang ngayon, ito pa rin, ha? Hindi mo man lang tinapos muna bago ka nakipagbalikan sa akin. Wala lang naman kasi yan. Ano ngayon kung nagchat-chat si Trina? Hindi naman ako nakikipaglandian sa kanya. Ikaw nga, todo balandra ka ng katawan mo sa Facebook, pinakailaman ba kita? Ano? Galit na galit ka na may nagchat-chat sa akin. Ikaw nga tong upload ng mga video mong sumasayaw habang nakasuot ng maiksi. O sino ngayon sa ating dalawa yung naghahanap ng atensyon ng iba? Wow, Teo! Wow! Ang babaw ng ikinakagalit mo, ah. Ano namang problema kung mag-upload ako ng mag-upload? Masama ba? Malamang. May boyfriend kang tao eh. Naghahanap ka ng atensyon ng iba? Bakit? Hindi pa ba sapat sa'yo yung atensyon na binibigay ko? Wow! Grabe, ha? Nag-upload lang ng video, naghahanap na kaagad ng atensyon. Bakit? Hindi ba? Halatang-halata naman na gustong-gusto mo yung pakiramdam na maraming lalaki nagko-comment sa mga post mo. Ikaw naman, todo reply. Sino kaya sa atin ang OA mag-react? Ikaw! Baka ikaw. Pati comment ng ibang tao, binibigyan mo ng mali siya. Ikaw din naman ah. Kung makareact ka sa mga chat ni Trina, kala mo walang lumalandi sa'yo sa comment section. Comment section yun, Teo. Nakikita ng lahat ng tao yun. Kaya kapag may hindi maganda kaming napag-usapan, malalaman mo. Itong iyo ha? Chat to. Kayong dalawa lang ang nakakakita. Malay ko ba kung ano pinag-uusapan yung dalawa? O bakit? May nakita ka ba? So dapat ba may makita muna ako bago ako mag-react? Paranoid ka lang. Ay. Iba-block mo ba yung Trina o hindi? Tin naman. Nakakahiya dun sa tao. So mas iintindihin mo pa yung hiya kaysa sa feelings ko. Okay, fine. I can't believe it, Teo. Naghiwalay na tayo dahil sa Trina na yan. Hanggang ngayon, siya pa rin yung pag-aawayan natin. Sana inayos mo muna bago ka nakipagbalikan sa akin. Sana sinigurado mo munang wala ng ibang babaeng umaaligid sa'yo bago ka pumasok ulit sa relasyon. Popoy at Bea, may isa kaming hindi napaghandaan ni Tin. At yun ay ang dalawin kami ng mga multo na sumira sa relasyon namin noong una pa lang. Totoo nga, bumalik kami sa dati. Kung gaano kami ka-in love noon, ganun din ngayon. Pero pati yung mga naging problema namin noon, yun pa rin ang sumisira sa amin ngayon. Meron kasing pinagselosa na babae si Tin noon, Popoy at Bea. Wala namang namagitan sa amin nung babaeng yun, pero dahil nga hindi naman naputol ang komunikasyon namin, ay nahirapan akong kumbinsihin si Tin na wala lang naman talaga ang lahat. Hanggang sa pumayag na lang ako sa kagustuhan niya na i-block ko na nga si Trina. Pero Popoy at Bea, hindi lang naman si Tin ang may issue sa akin. May mga ginagawa rin siya na hindi ko nagustuhan. Pero bakit parang ako lang ang nag-a-adjust? Bakit ako lang yung willing na magbago para sa relasyon namin? At dahil nga mahal ko si Tin, ay hinahayaan ko na lamang na lumipas ang mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Siguro sa itinatakbo ng kwento ko, Popoy at Bea, ay naintindihan nyo na kung ano talaga ang problema namin ni Tin. Hindi namin napag-usapan yung mga naging dahilan ng paghihiwalay namin noon. Marami kaming naging problema na hindi nasolusyonan. At hanggang ngayon, yung mga problema pa rin na yun ang patuloy na nagsisilbing anay sa relasyon naming dalawa. Teka, ano nangyari dun?
Bakit? Iniwan mo na naman tong hugasin sa lababo. Hayaan mo lang dyan, hugasan ko rin paglabas ko. Di ba sabi ko huwag kang mag-iiwan ng maruruming plato sa lababo? Dumarami yung ipis dito sa bahay eh. 3 piraso lang naman yan eh. Kahit na, pambihira naman Teo eh. Ilang beses na nating napag-usapan to. Para naman ako nakikipag-usap sa bata niyan eh. Oo na, sorry na. Sorry, puro na lang sorry. Anong gusto mong gawin ko? Kung totoo yung sorry mo, baguhin mo na yung ugali mong ganyan. Kaso hindi eh. Noon pa natin pinag-aawayan yan pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababago. Oo na, sige na. Naga-aga yan ang ibubungad mo sa akin. Hugasan ko agad pagkatapos kong maligo. Wag na, ako na. Nakakahiya naman sa'yo eh. Nasaan na ba yung polo ko na yun? Love, Oh, nakita mo yung polo kong black? ano? Yung polo kong black, nakita mo? Ano yun? Tinatanong ko kung nakita mo yung polo kong black. Nasa laundry basket. 2 weeks ago ko pa sinuot yun ah. Hindi pa rin nalalaban hanggang ngayon? Eh paano malalabahan? Hinayaan mong nakatago sa bag mo ng ilang araw. Kung hindi ko pa nakita, hindi ko pa maililipat sa laundry basket. Pambihira naman oh. Ba't kasi hindi chinecheck lahat ng maruruming damit bago maglabay? Oh, sino may kasalanan? Ikaw tong hindi naglalagay ng marurumi mo sa laundry basket eh. Kung sana chinecheck mo muna lahat bago ka maglaba, wala sanang maiiwan na marumi. Kung nilagay mo sana kaagad sa lagayan ng marurumi, di sana nalabhan na. Palibhasa kasi hanggang ngayon, burara ka pa rin. Hindi ka pa rin natututo. Oo na, ako na naman yung mali. Totoo naman eh. Sinong sisisihin mo sa pagiging burara mo? Ako? Alam mo, hanggang ngayon napakabungangera mo pa rin. Hindi ka pa rin nagbago eh. Kung inaayos mo sana yung ugali mo, wala sana akong dahilan para magbunganga ng ganito. Once a bungangera, always a bungangera. Ako pa sinisi mo sa pagiging nagger mo. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. Maghahanap na lang ako ng ibang isusuot kaysa masira umaga ko. Basta pare, ang sa akin lang, hanggat nabubuhay ako, hindi ko pababayaan yung inaanak ko. Pangalawang magulang ako niyan eh. Salamat, pre Salamat. Di talaga ako nagsisisi na kinuha ko kay Ninong ni Paring Sunny. Abay, tama lang naman na kami ang kunin mong ninong. Sino ba bang malalapitan mo? Kami lang din naman, di ba? Solid tropa tayo eh. Dahil dyan, cheers tayo, pare. Cheers! Love, tara na, uwi na tayo. Teka lang love, may isang bote pa oh. Huwag niyo nang ubusin yan. Sa susunod na lang. Gusto ko nang magpahinga eh. Oy, pare. Anyari doon sa inaanak mo? Nakatulog na rin. Oo, napagod yata kakalaro. Kung gusto mo, saluhan mo muna kami rito. Hindi na pare. Gusto ko na sanang umuwi para makapagpahinga na sa bahay eh. Ipagpapaalam ko na sana tong kumpare nyo. Okay lang ba? No, nagkakasiyahan pa kami eh. Oo nga naman love. Minsan lang naman to eh. Ay, sige kung ayaw mo, ako na lang uuwing mag-isa. Teka. Ano na naman bang kaartihan yan? Kita mong nag-happy-happy kami. Kita ko nga. Kaya nga uuwi na ako, di ba? Love naman. Nakakahiya sa mga kumpare ko. Hindi pare. Sige na. Huwag mo na kami intindihin. Unahin mo na yung si Kumare at mukhang naglalambing. Sige na pare, may next time pa naman eh. Pasensya na kayo pare ah. Mukhang code red na naman eh. Wala yun, pre. Kaya talaga mga babae dapat iniintindi. Ano pa nga ba? Tayo naman lagi umiintindi sa kanila. O siya, pauna na kami. Sige, pre. Ingat kayo, ha? Ingat, pare.
Ano bang nangyari sa'yo at bigla-bigla ka nalang nag-aayang umuwi? Sinabi ko na, di ba? Gusto ko nang magpahinga. Yun lang? Gusto mo lang magpahinga? Sariling kagustuhan mo lang iniisip mo? Paano naman ako? Hindi mo man lang ba naisip na nakakahiya dun sa mga kumpare ko? Kaya nga sabi ko, ako na lang uuwi, di ba? Hindi naman kita pinilit na samahan ako. Tapos ano, aartehan mo ako pagdating ko mamaya. Pwede ba, Tin? Hindi na tayo mga bata. Ayusin mo yung ugali mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Naiintindihan saan? Ba't kasi hindi mo sabihin kung may problema ka? Tapos, pag sinabi ko, magagalit ka. Eh kung may dahilan naman para magalit, natural lang yun. Ang importante, nasabi mo. Teo, nakakapagod na rin kasi. Yung pinag-aawayan natin dati, yun pa rin yung mga pinag-aawayan natin ngayon. Oh, hindi naman natin problema dati kung mag-inom ako kasama sila pareng Mac ah. Ngayon ka lang naman nagkakaganyan eh. Teo, ayoko na nga kasi doon. Hindi ako komportable. Bakit nga? Ano bang dahilan? Bakit bigla mo nalang gustong umuwi? Gusto mo talagang malaman? Malamang, kaya nga tinatanong eh. Gusto ko nang umuwi kasi naiinggit na ako kay Sheena. Ano? Naiinggit ako habang nakikita ko siya na may inaalaga ang anak. Naiinggit ako kasi siya may sarili na siyang pamilya. Naranasan na niyang maging nanay. Samantalang ako hanggang ngayon naghihintay pa rin na mabago yung isip mo at pumayag kang bumuo tayo ng pamilya. Ang bihira naman, Tin. Hanggang ngayon pala, yan pa rin yung nasa isip mo? Oh, bakit? Masama ba? Ikaw na rin yung nagsabi. Hindi na tayo mga bata. Kailan mo balak lumagay sa tahimik? Kailan mo balak magkaanak? Kapag uugod-ugod na tayo? Tin, kasi nga, hindi pa ako handa. Hindi naman biro yung gusto mong mangyari. Pamilya yan. Hindi na lang tayong dalawa yan. May batang involved. Hindi natin pwedeng pasukin yan ng merong isa sa atin na hindi handa. At ako yun. Hindi ko naman sinabing gawin na natin kahit hindi ka pa handa eh. Ang sa akin lang, kailan ka magiging handa? Alam mo, di bali na lang. Kalimutan na lang natin to. Total, mukhang hindi naman magbabago yung isip mo eh. Kahit anong sabihin ko rito. Itutulog ko na lang tong sama ng loob ko. Good night. Popoy at Bea, may isang bagay pa akong hindi na ikwento sa inyo. At yun na siguro ang pinakamatinding dahilan kung bakit kami naghiwalay noon ni Tin. Gusto na kasi niyang magkaroon ng anak. Gusto niyang bumuo na kami ng sarili naming pamilya. Pero hindi ko siya napagbigyan noon. Sa isang simpleng dahilan na hindi pa nga ako handa. Oo, sigurado na ako kay Tin. Alam kong siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Siya lang ang gusto kong maging nanay ng mga magiging anak ko. Pero wag naman sana agad-agad. Handa na akong ibigay yun sa kanya, pero hindi pa ngayon. May pagdadalawang isip pa ako, hindi kay Tin, kundi sa sarili ko. Hindi ako sigurado kung kaya ko na bang maging tatay. Kung handa na ba ako sa isa pang malaking responsibilidad. Mali ba, Popoy at Bea? Mali ba na hindi ko na ibigay ang pinakamagandang regalo sana na hinihingi sa akin ni Tin? Hindi ba't mas mali naman kung pagbibigyan ko siya dahil lang sa napilitan ako? Gulong-gulo ang isip ko noon, Popoy at Bea. Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil hindi ko maibigay ang ganap na makapagpapasaya sa taong pinakamamahal ko. Yun lang naman ang gusto ko sa buhay. Ang mapasaya si Tin. Ang makita siyang nakangiti habang inaalagaan ng pamilyang binuo namin. Ang pamilya na matagal na naming pinapangarap.
O, yan na pala si Tio eh. Uy, parin Teo, buti nakarating ka. Siyempre naman, malakas ka sa akin eh. Happy Fiesta. Salamat pare, tara sa loob. Ang layo pala nitong bagong bahay nyo. Oo nga eh, dito kasi gusto ni Commander para daw malapit pa rin sa mga kapatid niya. Poging-pogi pa rin tayo, pre, ah. Aba, siyempre. Kumusta ba? Eto, ayos naman. Kahit pa paano nakakaraos. Mabuti naman kung ganun. O, ikaw ba? Tagal mong walang paramdam, ah. Nako, eto, tumatanda na. Pero ayos naman. Nga pala, Tio, bakit hindi mo pa sinabay si Tin? Hindi. Ano kasi, may idinaan ako kila mama. Pero paparating na rin naman siguro yun si Tin. O, baka siya na yan. Oo, siya na nga. Yung ngiti pa lang niya, siyang siya na eh. Nax, talagang kabisado mo si Tin ah. Teka, salubungin ko lang ah. Hi guys! Hi, Tin! Grabe, ngayon na lang ulit tayo na kumpleto ha. Gano'ng katagal na ba? 5 years? Oo nga. Oh my God, ang tagal na. Yan na ba yung inaanak namin? Ay, oo nga pala. CJ, Nak, bless ka muna sa kanila. This is Ninang Sheena, Ninong Mac, Ninong Sonny, and Ninong Teo. Hi CJ, ang laki mo na. Oo nga, no. Ngayon ka lang nagpakita. Ang dami na naming utang sa'yo. Pasensya na ha. Busy sa buhay may pamilya at saka madalas nandun kami sa side ng family ni Oliver. Okay lang yan. Babago lang talaga ang panahon. Kung dati sa barkada nauubos ang oras natin, ngayon sa mga sariling pamilya na. Itong si Teo lang naman yata walang balak magkapamilya sa atin eh. Hoy, ako na naman nakita nyo. Tara na, kumain na tayo sa loob. But yet so far away. Close your eyes and I'm right by your side. Turn around and I'm there safe and sound. O, paano ba yan, mga pare? Kailangan na umuwi. Maaga palakad namin bukas eh. Ayos lang yan. Salamat sa pagpunta. O, sige. Happy Fiesta ulit, ha? Hayaan nyo, sa birthday nito si Sheena, doon ulit tayong lahat sa bahay, ha? Oo ba? Gawa ko dyan. O sige, mauna na kami. Kita-kits na lang ulit kami sa susunod. Ingat kayo. Ikaw, Tin, paano ka pala uuwi? Sasabay na lang ako kay Teo. May dala naman siyang sasakyan eh. Okay. Bye-bye, guys! O paring Sunny, mauna na rin kami. Ihahatid ko lang itong mag-ina sa kanila. Sige pare, ingat sa pagmamaneho ha. Salamat. Tara natin. Tara. Ang himbing ng tulog ni CJ ah. Mukhang napagod sa pakikipaglaro kay Kurt. Sinabi mo pa. Ibong bata yung anak nyo, no? Oo nga eh. Ibang-iba sa ugali ng daddy niya. So, kumusta naman ang buhay may bahay? Eto, nakakapagod pero masaya. Halata nga sa'yo eh. Na masaya ka. Ikaw, kailan mo balak mag-asawa? Nako, kung ako sa'yo, kumilos ka na bago mapagod sa kakahintay yung mga babae mo. Mga babae talaga? Pero seryoso, wish ko sana makahanap ka rin ng mag-aalaga sa'yo pagdating ng araw. Ikaw talaga yung nag-alala sa akin eh, no? Sabi mo nga sa akin dati, di ba? Ang pag-aalaga para sa taong naging parte ng buhay natin, hindi na mawawala yun. Nakalimutan mo na. Iba naman kasi yung tinutukoy ko noon na pag-aalala. Yun yung pag-aalala na may halong, alam mo na, may konting pagmamahal. Meron pa rin naman ah. Ano ka mo? Yung pagmamahal, meron pa rin kahit papano. Talaga? Oo. Pero ibang klaseng pagmamahal na. Hindi na yung klase ng pagmamahal na handang sugurin ng bagyo, kundi yung klase ng pagmamahal na pinagtibay na ng panahon.
Pinagtibay ng panahon para maging handa para sa mas tamang tao. Mismo, natumbok mo. Sorry, Tin, ha? Sorry if I wasn't ready. Okay lang yon. May mali rin naman ako. Pinilit kita noon kahit hindi ka pa ready. Pero kung ngayon mo sinabi sa akin na gusto mong bumuo ng pamilya, baka naiba ng konti yung sagot ko sa'yo. Diyos ko, Teo. Buti na lang talaga hindi kita hinintay. Konti na lang expire na yung bahay bata ko, no? Ngayon ka lang naging ready? Sorry na nga eh. But I'm happy na ready ka na. Sana talaga mahanap mo na si Miss Lucky Girl. Actually, meron na. Hinihintay ko na lang siyang umuwi from Canada. Oh, nice. Masaya ako para sa'yo. Thank you. Ay, dyan na lang pala kami sa may puting gate. Sure. Wait, tatabi ko lang. Thank you sa paghatid, Teo, ha? Walang anuman. Hanggang sa uulitin, Tin. At saka, salamat na din. Salamat sa lahat-lahat. Someday, you'll take my pain away. Spending these nights alone, wide awake. Counting the days till I can see you, my love. Someday, we'll find a sweet escape. Popoy at Bea, sa wakas ay nakita ko na rin kay Tin yung ngiti na matagal ko nang gusto makita mula sa kanya. Yun nga lang, hindi na ako ang dahilan. Hindi ako ang nakapagbigay sa kanya ng ganap na kasiyahan. Hindi ako nakasama niya sa pagtupad ng mga pangarap namin na magkaroon ng pamilya. Naghiwalay kasi kami pagkatapos naming pagtalunan ulit ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Wala talaga eh. Hindi pa talaga ako handa noon. Mahirap namang ipilit ang isang bagay na hindi pa napapanahon. Ang ending, naghiwalay pa rin kami ni Tin. At para hindi na maulit yung dati na maraming nangingialam sa buhay namin, mas minabuti ko nang magpakalayo-layo. Nagtrabaho ako sa ibang bansa ng 4 na taon. At sapat na panahon na yun para mahanap namin pareho ang totoong para sa amin. Popoy at Bea, Tin was my one great love. At kagaya pa rin siya ng dati. Napakalaki ng puso para magpatawad. How ironic. Kung kailan wala ng pag-asa para magkabalikan kami, ay saka lang namin na pag-usapan ng maayos yung mga issues namin. Pero okay na rin. At least, natanggap namin ang lahat ng maluwag sa loob namin. Ngayon ay malayang-malaya na kaming umabante sa kanya-kanya naming mga buhay. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Sana kahit papaano ay may napulot na aral ang mga marami at lalo pang nadadagdagang mga kamorkada natin. Sana ay tumagal pa ang programa ninyo dahil alam naman namin na kahit kailan ay walang makapapantay sa Dear MOR. Patuloy na nagmamahal, Teo. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, come back. Mga kapamilya, oras na natin, it's 17 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Ayan, natapos po ng maayos ang ating kwento, pero hindi yata lahat ay naging masaya. Actually, alam mo, boy, halo-halo yung opinion ng mga kamorkada natin. Pero ang dami nating pwedeng dito, no? Ang dami nating pwedeng i-point out dun sa kwento. Unahin na natin, kanina nanggagalaiti yung mga kamorkada natin. Sabi, pag ex na, wala nang balikan, keme-keme. Guys, case-to-case basis po yan. May mga times kasi na kapag nagkahiwalay kayo, pero pwede pa rin namang magbalikan, lalo na kung meron pa naman kayong feelings sa isa't isa. Ngayon, ang problema lang hindi po lang feelings, Bea, ha? Dagdag na rin natin, lalo na kapag ka mayroong mga investment together.
Oo, nakapagpundar ng kotse, nakapagpundar ng motor. Ayan. Bakit yun ang gagawing priority? Pero, syempre. Balikan muna. Ayusin muna natin to. Tapos pag napaghatian na, okay, jiwalay na ulit. Ganon? Yes. Yun, ganon. Napaghahalataan ka, Popoy, Pero ano yung problema kasi naman, Popoy, ang nakikita kong nangyari, okay, nagkabalikan. Kaya lang, para silang nagkabalikan because of, ano yung tinatawag na spur of the moment, yung mga ganyan-ganyan. Para nagkadramahan. Anong spur of the moment? Spur of the moment. Spur, S-P-U-R. Okay. Tenga mo, ayusin mo. Nakakaloka ka. Hindi kasi parang yun lang din yung kulang sa una nila, no? Hindi, eto na nga. Ano tawag dito? Nagkabalikan kasi, alam mo yon, parang na-miss nila yung isa't isa. Pero ang problema, hindi nagkabalikan sila, pero hindi nila talaga pinag-usapan. At alam mo yon, inayos yung lahat ng issues nila. Parang ano na lang, lumipas na lang, tapos parang inantay na lang nilang bumalik ulit, lumitaw ulit. No? Yes. So, parang, kumbaga sa damit, alam mo naman matagal na nakasabit dyan, hindi mo nagagamit, pero special siya. Gagamitin mo, hindi mo naman pinlansya na maigi. Di ba? O, ganun sila. Isinuot pero hindi planchado ang mga plano. Di ba? Lalong-lalo na doon sa mga issues nila na katulad yan. Meron palang Trina na umaali-aligid kaya Teo noon. Ayan, na hindi gusto ni Trina, ni Tin. Di ba? Na naungkat patuloy yung pagti-TikTok ni Tin. Pagti-TikTok ba yun o sa Facebook? Sabi niya sa Facebook o baka wala pang ano. Ano kasi si Tin, medyo hubadera siguro sa Facebook yung post mga, yung post mga beach photos, mga bikini. Hindi lang gumaganon? Very confident sa Tin. Oo. Ngayon po, etong hindi ko magets dito kay naiinis ko kay Tio Alam mo nang meron pinagseselosang tao yung partner mo. Tapos, alam mo yung hindi mo pa, bakit hirap na hirap kang dispatchahin? Hindi naman dispatchahin. Bakit hirap na hirap kang wag replyan? O kaya, hindi naman sa i-block. Pero alam mo, wag pa nang kausapin. Lalo na kung isa yun sa mga naging issue nyo kung bakit kayo nag-break. Hindi ka pa natakot nung una at talagang alam mo, yung pinanindigan mo na friends lang kayo, ayaw nga nung partner mo. So, anong pipiliin mo? Ano ba dapat ang gawin namin mga lalaki pag ganyan? I mean, alam mo kasi ang halimbawa sa issue na yan, pag-usapan natin yan, ayusin natin ang mga upo natin. Sige. Ayan. Nakaganyan ka ng upo. Tinanong ko ano bang dapat namin gawin? Parang di mo alam anong dapat gawin, Popoy. Let's keep this conversation formal, ha? Sige. Dali. Ganito kasi yan. Ano? Ganito yan. Kung pagsasalitain mo lang ako makakapag-ano ko. Hindi, pero alam nyo, sa mga kababaihan, alam ko na meron tayong pinagseselosan tao, bakit ka-chat mo siya, bakit the term was nilalandi daw. Ayan, sabi ni Tin, di ba? Diyan pa rin pala yan, Trina na yan, pinag-awanan natin dati, ganito, ganyan. Ang sa akin lang kasi, bakit mo i-unfriend yung isang tao na alam mo naman na misinterpret lang, misunderstood ng partner mo? 'Di ba? Bakit ako susunod sa gusto mo? Kasi it's magiging precedent 'yan, Bea. Lalo na kung alam mo naman sa sarili mo, no, bilang lalaki, na wala kang ginagawa masama, hindi mo nilalande. Sabihin na natin medyo naughty, medyo sabihin na nating palabiro yung friend mo. Kung tiwala ka sa sarili mo na wala kang ginagawang kalokohan, ako okay lang 'yun. 'Di ba? Hindi ko iba-block, hindi ko para i-unfriend. Siguro hindi ko re-replyan. Yes, pero para i-block. Minsan kasi yung mga demands ninyo mga kababaihan, mahirap pagbigyan. Dahil nga sabi ko magiging precedent. So ano ito? Lahat ng pagseselosan mo, lahat ng makikipag-usap sa akin na babaeng feeling mo ay may crush sa akin. Pag bibigyan ko na iba-block na lang sila. Paano kung wala naman talaga 'di ba? Kung wala, I mean, ang problema is sa inyo mga kababaihan, yung pagiging insecure ninyo, 'di ba? At pinalakpakan ako ng mga kalalakihan. Thank you mga brad.
Pinalakpakan Thank mo you. yung sarili mo talaga, no? Boy, eto linawin ko. Ng Doon mga sa kalala- storya natin, hindi naman sinabi ni Tin na i-block mo, i-unfriend mo. Ang naging problema Sinabi niya, i-block na. ini-entertain pa rin kasi ni Tio. Yun yung problema eh. Alam mo yon, the fact na nareplyan ni Tio, ibig sabihin, alam mo yon, may interest pa rin si Tio yung kausapin yung babae. Eh yun na nga yung problema. Hindi komportable yung jowa mo sa babae na yan kasi nga panay ang flirt sa'yo. O sabihin na natin na ikaw, hindi mo naman pinapatulan yung pagiging flirt sa'yo. Pero the fact na ino-open mo yung message, binibigyan mo ng idea yung Trina na, ay okay lang na i-message ko siya. Alam mo yun, ay okay lang, hindi mo lang magagalit. Kaya lang, sige, mag-flirt lang ako dito sa lalaking to. Eh kasi nga ino-open mo pa rin yung message, nire-replyan mo pa rin. Ngayon, mamimili ka lang naman po kung gusto mo ng sakit ng ulo o hindi eh. Kung ayaw mo ng sakit ng ulo, wag mo nang i-entertain yung sino yun, si Trina na yun. Wag mo nang replyan in any Hindi naman way. sasakit ulo ko dyan eh. It's a petty issue. Kulang-kulang ba na kaibigan? At kailangan, petty issue. Nag-break na, oy, kapag yan ang isa sa mga dahilan ba't kayo nag-break, hindi na petty yan, okay? Yun na nga. At doon nga ako pupunta. Katigasan ng ulo ni Tio, pinag-aawayan pa rin nila hanggang, bakit mo ba pinagtatanggol yung Trina na yan? Hindi ko pinagtatanggol. Ang sinasabi ko lang, yung act, yung minsan demand ninyong mga kababaihan na may hindi ako nagugustuhan ni unfriend mo yan, i-block mo yan. Sabi ko, that's too much. Diba? That's too much. Parang ano yan eh, parang pakikialam sa sarili mong phone book. Diba? Sa sarili mong contacts. Pagka hindi mo type, hindi ko rin dapat type. Pero ang sinasabi ko nga, eto na. Pagbigyan mo ko, hindi pa kasi tapos yun. Diba? Doon lang, yun, parang foul yun. Pero kung ganun nga, kung ganun ang naging issue na, naging dahilan yung Trina na yun sa unang hiwalayan ninyo, I think naman, Tio, at sa mga katulad ni Teo, dapat isa na yan sa mga sinolusyonan mo noon. Ginawan mo na ng paraan. Diba na kailangan mo na mag-goodbye, kailangan mo na, I'm sorry, Trina, I cannot entertain you anymore. Total, hindi naman tayo magkatrabaho, hindi ka naman nagpapasa load sa akin. Diba? I'm sorry, but baka hindi na ako makareply sa mga, kasi pinagseselosan ka ng jowa ko. Hindi dahil sa maganda ka ha, trip lang niya. Baka mag-feeling ka. Wow! I mean, ibig sabihin, the point is, at least may explanation ka. Dapat Tio, at sa mga katulad ni Tio. Kapag ka ganyan, kahit sabihin nga natin, di ba sabi ko kanina, petty issue. Ayan, pero kung ganyan kalaki yung naging kapalit, naghiwalay kayo ng jowa mo, nang dahil sa petty issue na yun, it's not petty anymore. Di ba? Maano na yan, malaking issue na yan. Seryosohin na, ayusin na. Wala matigas din si Tio eh. Okay, very good naman. Very good naman na yun ang ending ng yun naman yun. Hindi pa kasi tapos. Kasi triggered ako sa'yo po pinagtatanggol mo agad si Tio. Oy, pero kasi ako ikaw Bea, kung halimbawa ang boyfriend mo ay may boyfriend pa lang hindi pa asawa, kunyari lang. Boyfriend mo matagal na, may hindi siya nagustuhan na friend mo, halimbawa tayo, pagka ako nagme-message sa'yo, di ba maloko rin ako mag-message. Medyo naughty rin yung iba natin mga tapos nabasa niya, sabi niya, yan friend mo na yan, i-block mo na yan si Popoy. Gagawin mo yon? Well, here's the thing, Poy. Gagawin mo ba? Yes or no? Yes or no? Diba? Alam mo naman na hindi ka papatul sa akin at hindi rin kita papatulan. Mas alam mo yon, di ba? Well, ito kasi pinagkaiba dun sa sitwasyon na sinasabi mo. No? Hindi kita pinapatulan kahit dun sa mga messages na ganon. Ikaw lang talaga yung ganon, Anar. Pero, I think... You see? Yan yung sinasabi ko. Kung magde-demand kayong mga kababaihan, just make sure na kapag ibinalik namin sa inyo yung ganoong demand din, kaya nyong gawin. Sa ganang nahihirapan ka magsalita, wag mo nang ituloy. So, ganun nga. Alam ko, mahirap din para sa inyo, lalo na kung walang mali siya. Doon lang sa partner mo, merong mali siya. Yun lang naman yung point ko. Pwede mong i-explain kung gusto mo, di sige, magtumambay ka dyan sa message ko, ganyan lang talaga siya magsalita. I mean, meron ako mga ganyan kay Mrs. Popoy, no, mag-girlfriend kami, may mga ganyan kami, seselos ka, pero
Sabi ko, hindi. Ganun lang talaga yung friend niya. Kulang lang sa pansin. O kaya maloko lang talaga. Yung mga ganun. Diba? Pero, pa-block, hindi entertain. Bahala ka. Sino mawawalan? Yung wag entertain. Pero sa storya nga kasi natin, ini-entertain pa rin kasi ni Tio. Yun yung problema. Anyway, next issue po. Ang hirap sagutin, di ba? Yung pinakamatinding problema na nga, eto hindi ko ma-explain. I mean, hindi ako makaka-relate dito sa problema na to. Feeling ko ikaw bilang isang lalaki, yung problema ni Tio when it comes to settling down or actually having a child. Alam nyo, ano yan makomplikadong issue yan. Akala natin dito sa kwento, ang simple-simple lang. Yung iba nga kasi gusto nang magkapamilya. Yung iba, ang akala nila ay gusto lang magkaanak. Di ba? May mga nakita ko sa comment section na, di anakan mo na, yun lang naman pala ang gusto ni ate. May comment na gano'n. Wow, it's not as easy as that, ano? Ang pagbuo ng pamilya. Tuloy-tuloy na responsibility niyan, lalo na may isang buhay na ulit na papasok sa relationship ninyo. Di ba? Kaya ako, naiintindihan ko rin si Tio. Okay, si Teo. Nung una, at pangalawang doon sa mga desisyon niya. 'Di ba? Kasi kung hindi ka pa talaga ready, edi hindi ka pa ready. 'Di ba? Wag mong puwersahin kahit mahal na mahal mo yung tao kasi ang magsasuffer diyan yung hindi lang naman ikaw, hindi lang naman yung partner mo, yung future ninyo nung magiging pamilya mo kung hindi ka pa ready. Mahirap 'yan. Pero 'di ba? Meron din naman tayo yung kumbaga sa pagmamaneho ng sasakyan, meron din na sana sinubukan mo na. Sa pagmamaneho ng sasakyan, hindi kasi pwedeng lahat ay theoretical. 'Di ba? Alam niyo yung mga signages na makikita natin, no U-turn. It's not enough that you know those signs o kaya yung green means go, stop means red means stop, 'di ba? Sa traffic lights, sa mga road signs, it's not enough that you know those signs, ano? Kung magmamaneho ka, kailangan mong pumunta sa likod ng manibela. 'Di ba? At magmaneho ng sasakyan. Ngayon, kung kinabisado mo lang 'yun, hindi ka pa rin mabibigyan ng lisensya. Kasi ngayon, sa pagkuha, kailangan may pasample. Ganun din sa sa pagpasok sa pagpapamilya. May mga bagay na akala mo hindi mo kaya, pero kaya naman pala. Yes. Pag nandyan na. Oo, pag nandyan na. Sana kinonsider din yun ni Tio. 'Di ba? Nang dahil nga kumbaga kilala mo naman na si Tin, matagal na ang pagsasama ninyo, tagal na ng investment. It's not all about you, 'di ba? Sa inyong dalawa, 'di ba? Kung ready na siya, baka ikaw medyo natatakot ka pero pwede nang sige, tutukan na natin 'to. Ayusin natin. Kumbaga, let's play it by ear. Ayan, habang papunta tayo doon, ayan na. Kasi ako, aminin ko, sa ganyan ako natuto, no? Sa pagiging magulang. Oo, na sabi ko, parang hindi pa talaga ako emotionally ready. Hindi pa ako lalo na financially ready. Ayan, pero sabi ko nga, nang dahil sa dumating na tiyan. Ayan, at ganun din yung kaibigan nitong si Teo, di ba? Si Mac. Di ba? Nung dumating na yung baby, maayos na tinutukan yung bata. Di ba? Pero sabi ko nga, may ibang tao kasi na talagang gusto nila planchadong-planchado ang lahat. Hindi natin pwedeng iduldul sa bibig nila na pare, umepekto naman sa akin eh. O nangyari rin kay Popoy eh. Nakala niya hindi ready pero tingnan mo nakatatlo pa. Diba? Ayan. Tapos dun sa taong yun, kumbaga kung hindi, wag din nating ipilit. Kaya sa ending, masaya na rin ako para sa ending. Hindi kasi pilit. Oo, totoo yun. At saka po, mga kamarkada, in fairness naman kay Tio, sabi nga ng isang kamarkada natin, naging honest naman siya doon sa nararamdaman niya about that issue. Sinabi naman niya yun kay Tin. It just so happened na wala sila sa same page. Magkaiba sila ng, alam mo yun, landas na tinatahak. Ngayon, wag sana nating, anong tawag dito, gawing isiping negative sa isang tao yung ayaw magkaanak. Kasi 'di ba ganun Popoy, may mga ganung ano tayo. May mga taong ganun mag-isip na kapag ang isang tao ayaw magkaanak or alam mo 'yon, wala talagang balak mag-anak, parang kala mo sama-sama. Ayaw pa. Oh, yung ayaw pa. Iba yung ayaw pa.
Oo, iba kasi Bea, 'di ba yung ayaw pa nga sa ngayon, pero 'di ba nagpe-prepare pa. Kung mahal-mahal ng gatas ho ng bata Or kahit din yung mga taong ayaw, wala talagang planong magkaanak. Huwag nating anuhin yun, parang let's not take it against them. Lahat naman kasi tayo may karapatan sa kung anong gusto natin gawin sa katawan natin, sa buhay natin. It will not make us less of a person kung ayaw nating magkaanak or hindi pa tayo ready magkaanak ngayon. Alam mo, kailangan natin maghintay. Nagkataon lang talaga, Popoy, na yes, mahal nila yung isa't isa, pero magkaiba lang talaga sila ng tinitingnan. And parang kailangan mangyari yon kasi tingnan mo naman si Tin ngayon, nahanap na niya yung para sa kanya. Nakuha na niya yung gusto niyang buhay. May anak na siya, may partner na siya. Si naman ngayon, si Tio, ganun din naman. Dumating din naman sa point na ready na mag-settle down. Pero gaya nga na sinabi ni Tin, pa-expire na. Kaya siguro, pa-expire na yung kung kailan naging ready si Tio. So siguro, yung nahanap na partner ni Tio, eto yung tipong may time pa. Alam mo yun, medyo mas bata siguro kay Tinto. So, alam mo yun, kailangan lang nilang pagdaanan yung ganung sitwasyon for them to be ready for their real partners. Real relationships parang, dito, nagkataon lang talaga guys na may mga dumadating na tao sa buhay natin na hindi tayo meant to be with them, but it's just to prepare us for that special someone na we're meant to be with. Parang ganun. Yan. Alam mo yun, may mga ako, naging witness ako sa ilang mga relationships na ganyan. Alam mo yung antagal-tagal mula sa school hanggang magkatrabaho, hanggang sa may mga investment na silang, mga parehas na sila nag-invest sa mga businesses, and then mawawala rin, mapupunta rin sa iba-ibang mga tao. Well, ang sabi nga ng mga matatanda, simple. Ganyan talaga ang buhay. Diba? Ganyan talaga ang buhay. Akala mo yun na. Pero sa ending, hindi pa pala. At ganyan nga po ang mga kwentong ibinabahagi ninyo dito sa Dear MOR. It may not always be, yung the ending we like. magandang ending na gusto natin, pero yun po, di ba, ang tama na ending para sa kanila. Kaya naman po, welcome ang inyong mga kwento dito sa Dear MOR. Ipadala nyo na po sa amin yan. Sa papaanong paraan nga ba? Bea, please? Pwede kayo mag-send ng direct message dito sa page ng MOR Entertainment. Ayan, send lang po kayo ng ng message. Babasahin po yan ng aming napakagaling na producer. At ayan, basahin nyo sa baba. Ayan, ipadala mo na ang kwento mo sa aming official Facebook page. So dito po kayo dito kayo mag-PM at babasahin po namin, kukontakin po namin kayo para magpakwento pa lalo ng mas detalyadong pangyayari. At gaya nga nito, bukas po, tingnan mo nga, merong hindi naman natin ipinilit yan. Ipinilit, isiningit. Nagpadulas kasi. Nagpadulas yan. Oo. Ang dami-dami nating naka-line up. Gusto niya sa araw na to. Di wala tayong choice. Charing. Ito po ang ipinilit at isiningit naming kwento para bukas na sana may time kayong tutukan. Ako, I'm not sure. Very lang. Biro lang, love na love natin ito. Kwento to ng isa sa mga, alam mo, isa sa mga sweet na tao. Kahit maikli pa lang yung pag-aano natin, pagsasama noon ng personal, 'di ba? Pero isa to sa nag-uumpisa pa lang ako, tsaka bago pa lang ako maging DJ, naririnig ko na to, masikat na to. Masikat na to sa akin kasi lagi ko siya narinig sa Request Express noon, yung mga ganyan. Laging tawag ng tawag. Tinataguan na ng mga DJ to dati. Katatawag. Ayan, pero love na love natin yan. The Chico Martin story, bukas po yan. Huwag kayong mawawala, please. That's okay. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Popoy. And of course, Gorgeous B. Medyo bitin sa stars ngayon, Gorgeous B, Bea.